po, good morning po. Fish fillet, flour, egg, and Robert. Po, Robert, anong problema natin, Bert? Okay na ako. may tanong po sana ako tungkol sa legal po. Tatanong ko lang po sana kung dapat ko pa po bang dalhin yung apelyido ng tatay ko. Kahit po hindi sila kasal ng nanay ko po. Sister ko. May message lang ako. Dalin yung apelido ng nanay mo. Ay, ng tatay mo. Kahit hindi sila kasal ng nanay mo. Sister niya yung kasama niya. Ganun ba? Yung Norma pumunta sa bahay. Opo. Yung namatay na daddy. Ah, ba yan? Ang dapat daw dalhin ng nanay niya yung apelyido ng tatay niya kahit hindi sila kasal. Parang ganun po pagkakaintindi ko eh. Tama ba, Robert? Ano po, dapat ko pa po bang dalhin yung Dapat. apelyido ng tatay ko kahit hindi po sila kasal ng nanay ko po? Sorry. Abay, nasa iyo yun. Depende, Robert, no? Kailan ka? Kung hindi kasal yung tatay at nanay mo, ayon sa ating family code, dapat sundan mo yung pangalan ng nanay mo. Ngayon, maliban lang kung inacknowledge ka, no? Nung ikaw ay pinanganak ng tatay mo, pwede mong gamitin yung apelyido ng tatay mo. So, tignan mo yung birth certificate. Talaga bang ina-acknowledge ka o sinasabi ng tatay mo na ikaw ay anak niya? Maski hindi kasal yung nanay at tatay mo. Kung yun ang sinasabi niya sa birth certificate dahil nilalagdaan po Pumayag yan ng siya. father, pwede mong sundan yung apelyido ng tatay mo. So, ang point ni ko dito, Kong Erin, it doesn't, kasi nabago yan ngayon ulit sa doon sa family code, Yes. di ba? Nagkaroon ng parang amendment Yes. doon sa dati. Kasi parang dati, once na hindi kasal, hindi mo Yes. pwedeng gamitin. Yes. Di ba? Kahit na ina-acknowledge ka. Yes. Ngayon, nabago siya. Nabago siya. Pwede mo nang gamitin yung apelido ng tatay mo kung ina-acknowledge o kinikilala ka naman noong tatay Tatay mo, mo. yes. So whether hindi kasal ng Hindi nanay at kasal. tatay mo, still pwede mong dalhin yung apelido niya as long as yung tatay mo ay nire-recognize ka. Yes. Ngayon, kung hindi ka naman nire-recognize, pwede ka din naman mag-petition Oo. para i-recognize ka ng tatay mo. Di ba Yes. pwede yung ganun? Pwede. Kung Erin, ano? Oo, pwede. So ngayon, ang tinatanong niya naman kung kailangan pa ba. So magdidepende na din sa kanya kasi kahit halimbawa, 'di ba, Kong Erin, ina-acknowledge siya ng tatay niya pero ayaw niya naman dalhin yung apelyido ng tatay niya at gusto niya yung Nanay apelyido niya. ng nanay niya. He can do that, hindi ba? He can do that. Oh, He can pwede do that. naman. Oo. So, ang mangyayari ngayon nito, Kong, depende na lang sa kanya Sa kanya at yung kung birth in-acknowledge siya. certificate. Oh, yes. birth certificate. Kung acknowledge siya Kung ng kanyang acknowledge siya, tatay. Oh. Ikaw ba'y pinirmahan ba ng tatay mo yung birth certificate mo? Opo. Oh, so, kung pinirmahan ng tatay mo yung birth certificate mo, ang sinasabi ni Kong Erin, at gusto mo, na pwede. gamitin yung apelido ng tatay mo, pwede. Oo. Pero kung ayaw mo naman, it's your choice. Ganun lang. Hindi ba nagsasama tatay at nanay mo ngayon? Hindi po. Hiwalay po sila. Okay. So, paano ngayon yun kung halimbawa, nagamit na niya Yung nanay. pangalan ng tatay niya? Nang umpisa, dahil siyempre may birth certificate na siya, kung acknowledge, ginamit niya ngayon. Pwede ba ngayon na halimbawa ay baguhin niya na ito at gamitin na lang niya yung apelido ng kanyang nanay? Kailangan dumaan siya sa court process na niyan. Aha, magkokorte pa to. Hindi ba to pwedeng... One-time change lang ang pwede. Hindi ba to pwedeng sa civil registrar lang pag-usapan? Hindi na. Kasi kung sabihin natin na nagpalit Na-process ng na. isang beses, no? Naayos na yung kwan. Tapos later on, sabihin mo na, ayaw mo na, korte na yan. Kasi may legal process na kailangan sundan. Hindi plain affidavit lang. Yung plain affidavit, yung unang beses paglipat lang pwede. Hindi. Kagaya nito, kung halimbawa, ipinanganak siya, tapos nung ipanganak siya, Nanay. hindi. Nung ipanganak siya, halimbawa, tatay Oo. ang gamit niya. So ngayon, gusto niya ng nanay na. Pwede pa sa affidavit. Pwede. Tingin ko pwede. Oo. No, pwede pa sa Pwede. Pero kung babalik pa siya ulit, hindi na pwede Oo, yun. court process na Court yun. process na yun. So, itong first instance, dahil siya ay nagising na
ni-recognize siya ng tatay niya, ang gamit niya, apelido ng tatay niya, and since hindi naman kasal yung tatay at nanay niya, naghiwalay ngayon, and he wants to use the surname of his mother, then he can just do that. The father. The father. So he can do that by just executing an affidavit, and then file it. attaching Oo. the birth certificate. Attach the birth certificate and then file it to the civil register. And bahala na magbigay ng instruction ng civil register Yes. doon as to whether i-require pa siya ng ibang requirements. Yes. Okay. Naintindihan mo, Iho? Opo, salamat po. Pwede po ba akong humabol ng isa pa pong tanong? Oh, About sige, naman sige. po sa health. Sige. Health. Andito naman si Doc Pebbles. Doc Salamat po. Pebs. Yun po kasing tita ko, naoperahan po siya sa paa. Bali, yung isang daliri niya po sa paa, naputol po yun. May 2 buwan na po yung nakakaraan, pero hanggang ngayon daw po sumasakit. Yung naputol po na daliri na yon, may findings daw po na ang cause daw po kaya pinutol is skin cancer. Pero hindi naman daw po maipaliwanag ng RITM kung saan po yung naging cause ng skin cancer. So ano daw po ba, inaano niya, ano daw po ba yung pwede niyang gawin? Mabuti niya po daw gawin. Doc, anong Yung- gagawin doon? Naputol. Hindi kasi pagka, halimbawa, skin cancer, so ang pag-cancer, gusto mo itanggalin lahat ng, together with the bukol, part Tapos of the pinutol. normal tissue. So kung halimbawa malaki yung bukol dun sa daliri ng paa, hindi mo naman pwedeng portion, Yun lang. so you have to take out the whole ray. No? Ngayon, hindi natin alam kasi pag may nagpuputol naiwan pa. tayo ng daliri, or ng daliri sa paa o sa kamay, importante yung nerve na hindi siya nagnuneuroma o nagpepeklat. So, kailangan pag tinutol mo yung nerve, talagang magre-retract siya para hindi sensitive yung stump. Okay, bakit? At paano nagagawa yung... So, as a technique, no, you stretch out, hihimayin mo talaga para ma-identify mo yung nerve, you pull it, and then pag-cut mo, magre-retract yun eh. So, para kasing parang- rubber band yun. Okay, so parang lumalabas kung halimbawa may masakit pa na gano'n, possible Maaring na... may scar yung Yung sa nerve, nandun no? pa. And then there's this thing also called phantom limb, no? When you see, pag naputulan tayo kay paa, kay daliri, kay kamay, yung pakiramdam mo nandun pa rin. Yung limb na yun. This is what Yes, we call a phantom limb. And sometimes that also hurts. So feeling mo masakit siya, pero wala na talaga yung parte ng But katawan na what do yun. you do? What do you do? With that, we give lang talaga anti-inflammatory. Nagbibigay pa rin kaming gamot Pero para no sa need kirot. for another surgery? No need. No need. Now, okay. yung second question, so pwede pa rin siya uminom ng gamot para sa kirot kung masakit, no? Kung Pero kung gaano, baka ma-prolong yun. So, pain reliever yun. kasi kuya, it's hard going back to do a second surgery is really not necessary unless let's say yung neuroma, yung nagkapeklat, talagang very sensitive yung stump, hindi Yes, niya oo. maiapak, then pwedeng gawin yon ulit na second surgery na hahanapin nila yung nerve tapos aayusin nila yung pagkaputol. Pero kasi hindi natin alam kung ang masakit ba yung stump o yung pakiramdam niya meron siyang daliri at masakit yung daliri. So, kailangan din ipa-check muna. Kailangan Oo, i-differentiate natin kasi yung management is also different. Pero hindi naman pwedeng a pain reliever is something that you But don't kasi maintain, we di ba? have to find out how bad is the pain. Is it the pain that's very severe that the Excruciating patient ba? cannot walk? Or is it the pain that I feel that there is pain there oo. but it's manageable. So yun naman yun. And yung question na kung saan nanggaling ang skin cancer, maraming pwedeng maging cause. Halimbawa, meron kang matagal na sugat na hindi naghihilom. No? Maaring yung area na yon will become yung nakaka-cause ng long-standing. cancer yun. Na there's a certain, shucks, nakalimutan ko anong klase. But there's yung long-standing wound. No? We're talking about years, ha, kuya. Okay, Ito yung okay. years na, 10 years na nandun na yung sugat mo. Na hindi gumagaling, Na gano'n? hindi gumagaling. Oh, bakokang na yun. Hindi to diabetes, Oo. ha? Yan nga, Hindi to diabetes. bakokang yun, di ba? Pagka ganun. Naihian ba yan ng... Hindi, bakokang tawag sa amin doon. Bakokang. Pag sa amin, pag may sugat, wala ka naman diabetes, may sugat ka, tapos hindi gumagaling yung sugat mo, tawag doon bakokang.
Iba yung bakekang, ha? Bakokang. Ay, may bakokang ka. Ganun. Ewan ko, nadinig ko lang sa amin sa Bulacan. Sasa, I forgot what they call it. Basta it's an ulcer na hindi nag-heal. So, yun, nagiging That's cancer yun one. later on. The other one is melanoma. Yun yung common na. Pero hindi yun tinatanggal eh. Basta unless malaki siya. But in any case, pwede rin, maraming cause yun. But one of that is yung nga, long-standing wound. The others is sun exposure. Yan yung common sa atin. It's so on so forth. Pero for the toe, baka that's one of those either soft tissue sarcoma or a soft tissue mass. Hindi natin alam kung bakit eh. So, siguro, mas maganda pagka may chance, patignan mo din. Maganda para na, ma-check. kasi pwede tayong magbigay ng talagang medications for that one. Very Alright. specific for what we call neuropathic pain. Neuropathic pain. Okay, Bert, pagka may time kayong sama mo dito para Ito naman mapakita ito. natin kay Doc, ha?